Nakaranas na ba kayo ng sobrang katahimikan? Yung tipong sa sobrang tahimik parang may nanonood sa'yo? Magandang gabi mga kapartner. Isang episode na naman ng pagtuklas ng likhang sining ating matutuklasan ngayong gabi. Kakaibang uri ng art ang pag-uusapan natin ngayong gabi dahil papasukin natin ang mundo ng pelikula. At hindi lamang ito basta isang pelikula. Isang pelikula ito nagkamit ng siyam na parangal sa Metro Manila Film Festival 2016 sa direksyon ni Eric Mati. Si Eric Mating ang mga kapartner ay isang kilalang renowned Filipino horror film director na kilala sa obra niyang Tik Chick, Rapid at ito ang pag-uusapan natin ngayong gabi na Seclusion. Pero partner, napanood mo ba yan? Siyempre naman partner, pero pinanood ko ulit siya kagabi for the purpose of this podcast nga. Para masaliwa pa ba sa isip ko yung mga nangyayari. And naparesearch pa nga ako partner, itong seclusion pala ay nagmula pa pala siya sa Latin word na secludir, na ang ibig sabihin ay to separate or to isolate. Talagang pinaghandaan mo ang podcast sa to partner. Of course! And kung mapapanood nga yan ng mga viewers natin, ang very own purpose niyang seclusion ay para ilayo nga yung mga diakono sa mga makamundong pagnanasa bago nila pasukin ang kabanalan ng pagpapari. I agree with you dyan partner. To start off partner, I really commend the visual of this film kasi naset niya talaga yung mood ng pelikula. Mula dun sa mga costume, dun sa lighting, dun sa choice of location nila, naset niya talaga yung overall cinematography partner. Totoo, yung mga blockings nila, yung mga elements, yung mga character, and yung mga props, talagang well-placed sila. And pagkakaalam ko yung technique na ginamit nila dito, partner, is chiaroscuro, kung saan ginagamit nila yung contrast ng liwanag at dilim para mas mapaangat o mabigyang buhay ang isang film. Nagkaroon na ako ng chill habang pinapanood ko tong pelikula na to partner. Kasi mula dun sa pagkakakulto ng mga eksena, dun sa mga dark elements na ginamit nila, parang pinapahiwatig niya sa atin na yung mga pangyayaring ito ay makaluma. Pero ano masasabi mo sa mga character, partner? Partner ako, I really commend the actor and actresses of this film. Kasi kahit sabihin na natin na trabaho lang nila yun, habang pinapanood mo to, hindi mo mararamdaman na nagtatrabaho lang sila eh. Kasi sinabuhay talaga nila yung character nila. Pero for a balance critic na lang din siguro partner, for me ha, hindi ganun nagampanan ni Ronnie yung character niya as Miguel. Pero overall naman, di ba, partner, maayos naman siya. And I really commend din si Ren sa pagganap niya kay Angela. Talagang nabigyan niya ng justice yung pagiging calm presence with underlying threat ni Angela dun sa movie niya. And yun nga, masasabi ko rin na talagang more on psychological yung attack dito ni Angela sa mga characters. I agree with that partner. And partner, kung mapapansin mo talaga, hindi talaga sila gumamit ng CGI. And yung mga demons na nakikita natin is talagang ginamitan lang nila ng mga prosthetic makeup. And speaking of prosthetic makeup partner, siguro dahil nga prosthetic makeup lang yung ginamit nila, for me ha, hindi siya ganun nakakatakot. Pero overall naman, nasa naman ng visual yung mood ng film. Pero maiba ko partner, yung storyline ng kwento talagang makikita mo dun no? Galing nila kagaling paglaruan yung mga expectation ng mga viewers natin na akala nila ito yung mangyayari pero ito pala talaga. I agree with the partner. Gustong gusto ko nga yung plot na habang dinidiscover ni Padre Ricardo yung story behind this little Angela, ay talaga namang itong si Angela, pinaglalaroan niya yung isipan ng mga viewers. Same talk with you partner, kagaya ka na nabanggit ko kanina, more on psychological talaga ang attack dito ni Angela sa mga characters. And one thing I like about this film partner ay talagang pinakita niya yung mga nakaugalian ng kultura natin mga Pilipino. Mula dun sa paniniwala natin sa mga faith healer, sa pagkain ng sabay-sabay, and also yung mga kinikilala natin paniniwala bilang isang Katoliko. Pero partner, di ba nakuha lang naman natin yan sa mga Kastila? Kasi sa tagal ba naman tayong sinakop ng mga Kastila, di ba partner? Biruin mo ba naman, more than 300 years, sinong hindi magiging ganun? Di ba? Pero maiba ko partner, nung pinanood ko to naka-earpods ako, ibang-iba pala talaga yung feeling kapag nanonood ka na naka-earpods. Oo, partner, kasi malaking impact din yung mga sound effect and background music eh. Kasi crucial yan sa isang horror film na kapag hindi tugma yung mga sound effect nilang ginagamit, hindi mararamdaman ng viewer yung emosyon ng pelikula eh. And dahil nga doon, di ba alam naman natin na hindi siya nakakagulat. Pero ando doon pa rin yung takot at yung kaba ng mga viewers habang pinapanood siya. I agree with that partner. Pero paano nga ba nangungusap sa atin tong film na to? Kasi para sa akin partner, pinapakita niya kung gaano kahina yung pananampalataya nating mga Katoliko. Kasi partner, according din sa film, yung paniniwala natin is nakabase dun sa mga tinuturo sa atin ng simbahan. And it's not based on something real partner. Hindi ka naman sinasabi na hindi totoo yung mga tinuturo sa atin ng simbahan.
Pero factors siguro yun kung bakit gano'n na lang tayo kadali nasakop ng mga Kastila nung araw. Ano partner? I agree with you, partner. Talagang yun din ang ginamit ng Anghela para mapaikot yung mga Diakono at yung mga taong naniniwala sa kanya. Talagang ginamit niya kung saan tayo mahina, na kagaya ng ginawa ng mga Kastila. Kaya siguro at times, kailangan din talaga natin i-assess partner yung mga pinaniniwalaan natin. Ano? Kasi baka minsan naka-anchored na lang siya sa pinaniniwalaan ng karamihan. Kaya tumatak din talaga sa akin partner yung part nitong pelikula na kung saan finlash nila yung quote na beware of false prophet who come to you in sheep clothing, kung natatandaan ko ng tama partner, but inwardly are ravenous wolves. Oh, nagulat ba kayo? Titignan lang namin kung nanonood pa kayo. Sinecheck lang kung gising pa ba kayo, our dear viewers. Mabilis tayong partner. Tingin mo ba na parating naman nila ng maayos yung mensahe na nais iparating sa atin itong film na to? I think partner ako kasi kung titignan mo dun pa lang sa unang part, na-build na nila yung eerie feeling and claustrophobic tense atmosphere ng movie na talagang nagbigay buhay dun sa whole movie. Kasi partner, from the movie title itself, Seclusion, talagang mararamdaman mo naman kung gaano ka-suffocating, kung gaano ka-isolated yung setting na ginanapan ng film. And imagine partner, the whole week na nandun sila sa seclusion, talagang kandila lang yung nagsisilbi nilang liwanag. Totoo ka dyan, partner, ha? I really commend those people behind that movie. Talagang binigyan yun pa rin nila ng essence yung movie na yun na horror siya in a sense, pero binigyan nila ng innovative way para mas nakakatakot pa rin siya. Hindi siya nakakagulat, pero doon pa rin yung kaba habang pinapanood mo siya. Kaya marirecommend ko talaga itong movie na to partner para dun sa mga mahilig sa mga horror film na walang jump scare pero mararamdaman mo pa rin yung kilabot. Pero speaking of kilabot, kanina pa akong kinikilabutan dito, partner. Oo nga din partner, dumidilim na rin Yes, kasi. partner. Kaya I think tapusin na natin tong episode na to. Yeah. And dito naman natin tatapusin, dear viewers, ang episode natin ngayong gabi. Samahan nyo kami sa mga susunod pang episode kung saan sama-sama tayong tutuklas Huhusga. at kikilala ng mga sining na tatak Pinoy. Kaya don't forget to like, share, subscribe, and click that notification bell para lagi kayo updated. This is Yana. This is Rain. At Linto. Ang sining ay refleksyon ng ating pagkakakilanlan, kung saan makikilala natin ang ating sarili, tradisyon at pinagmulan. Natutunan ko na ang bawat pelikula o marahil bawat likhang sining ay may prosesong pinagdadaanan na dapat natin pahalagahan. Ang mga pelikula ay hindi basta-bastang pinapanood lamang. Dapat din nating alamin at namnamin ang mga mensaheng nais nitong iparating. Na ilulubog ng mga manonood ang sarili nila sa konteksto ng mga pelikula. Ang kultura ng makabagong pelikulang Pilipino ay mapagpalaya. Hindi na ito takot tumulid sa mga nakasanayang tradisyon at paniniwala. hindi mo talaga mararamdaman na horror film yan. And I commend their music director talaga. Hindi sila gumamit ng mga music na may lyrics. Magpasumamit sila ng mga music or lyrics na kumbaga parang hindi mo nakikita mo talaga sa mga simbahan where hindi na sila. And for you, Nangyari yung